sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Malalaman mo raw ang totoong ugali at kulay ng isang tao pagdating sa pera o kayamanan. May ilan na nagbabago kapag ang usapan ay pera na, ngunit paano kung ang mga sarili mong kadugo ang kumakalaban sa iyo para sa isang kayamanan na hindi kayo sigurado kung totoo? Handa ka bang kalimutan ng pagiging magkadugo ninyo para lamang sa pag-asang yumaman at makaangat? Handa ka bang kalimutan ang pagiging magkamag-anak ninyo para lamang sa pag-asang yumaman at makaangat sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga napakarami mong fan, Papa Dudut, na palaging nakaabang sa mga bagong upload mo sa YouTube. Kapag gusto kong makakinig ng horror story ay sa channel ninyo ako nagpupunta. Hindi lang kasi ako natatakot kundi meron din akong lesson na nakukuha. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Sa ngayon ay 36 years old na at may sarili ng pamilya. Itong ikakwento ko ay nangyari noong binata pa ako. Dati nakatira kami sa bahay ng lolo at lola ko na mga magulang ng tatay ko. Pero noong elementary ako ay umalis kami dahil marami kaming naririnig na kung ano-anong salita sa ibang kapatid ni Papa. Si Papa kasi ang panganay sa kanila at ang sinasabi ng mga kapatid niya ay dapat na bumukod kami. Kasi maraming masyadong anak si Papa kahit 3 lamang kaming magkakapatid. Nakakasikip daw kami sa bahay. Yung bahay na yon ay bungalow style pero medyo malaki. Yero ang bubong tapos may parte na hollow blocks ang dingding at meron din nagawa sa kahoy. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang kwento ng katatakutan sa bahay na yon. Ang sabi sa akin ni Lolo ay marami raw namatay sa lupa ang kinakatayuan ng bahay nila noong panahon ng Hapon. Kaya marami raw nagmumulto doon. Pero sa ilang taon na nandun ako ay wala naman akong na-experience na katatakutan. Wala akong nakitang multo kahit na isa, pero dahil sa sinabi ng mga nakakatanda sa akin na may multo sa bahay na yon ay naniwala ako at natakot na rin. Malawak pala ang lupa na yon at may mga puno ng star apple at mangga sa paligid. Ang sabi naman sa akin ni Lola ay meron daw mga bantay ang bahay nila kasi merong nakabaon na mga ginto at kung ano-anong kayamanan sa isang parte ng bahay na yon. Kapag daw nakuha namin ang kayamanan na yon ay yayaman na kami. Ibinaon daw yon ng mga Hapon dati. Sa kwentong yon ni Lola ang medyo hindi ako naniwala, Papa Dudut. Dumating nga sa point na hindi na kinaya ng mga magulang ko ang napapakinggan nila sa mga kapatid ni Papa. Kaya ang ginawa ni na Mama at Papa ay umuwi kami ng probinsya ni na Mama at doon ay nagtayo kami ng maliit na bahay sa lupa ng mga magulang ni Mama. Kahit maliit ang bahay namin doon ay masasabi ko na mas naging masaya at tahimik kami roon. Mababait ang kamag-anak namin sa side ni Mama at wala kaming naririnig na kung ano-ano kahit pa bigla na lamang kaming sumulpot doon, Papa Dudut. Naging ka-close ko rin ang mga pinsan ko doon. Hindi kagaya sa bahay ni na Lolo at Lola na palagi kaming inaaway ng mga pinsan namin dahil siguro sa sinusulsulan sila ng mga magulang nila na huwag maging mabait sa amin. Ako pala ang bunso sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Sa lugar na yon na rin ako nakatapos ng high school at college. Doon na rin ako naghanap ng trabaho at ang gusto ko noon ay ang kumita ng pera para makatulong ako kina Mama at Papa. Gusto ko kasing maipagawa ang maliit naming bahay doon. Yung panganay naming kapatid ay doon na rin nakapag-asawa habang yung pangalawa naman ay nagkaroon na doon ng girlfriend. Nagkaroon din ako ng isang girlfriend doon habang nagtatrabaho ako. Pero hindi rin kami nagtagal kasi palagi kaming nagtatalo. Masyado kasi siyang selosa at paranoid.
Yung kahit na wala akong ginagawang masama ay pinaghihinalaan niya pa rin ako. Hindi ko na nga kinaya kasi nasasakal na ako, kaya ako na ang nakipag-break sa kanya. Sa nangyari na yon ay na-realize ko na hindi pa ako handa sa commitment at mas maganda kung mag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan kapag nagpupunta si mama at papa sa bayan ay tumatawag sila kina lolo at lola para mangumusta. Tapos silang nagsasabi sa amin kung kumusta na sila lolo at lola. Silang dalawa lamang ang kinukumusta namin kasi sila lang ang naging mabait sa amin noong doon kami nakatira. Sa totoo lang ay wala akong masasabi sa kabaitan ni na lolo at lola sa amin. Lalo na sa aming magkakapatid. Kung meron man akong naging isang dahilan. Kaya ako nalungkot nung umalis kami sa kanila ay yon ay ang iwanan sila. Kung pwede nga lang na isama namin sila ay ginawa ko na papadudot. At alam ko rin na kahit sila ay nalungkot noong umalis kami sa kanila. Nang makapag-asawa na pala ang panganay kong kapatid ay bumukod na siya sa amin. Doon na siya tumira sa bahay ng napangasawa niya kasama ang pamilya nito. Okay naman doon si kuya kasi mabait naman ang pamilya ng asawa niya. Kaya hindi kami nag-aalala para sa kanila. Isang gabi kakauwi ko lang sa bahay namin galing sa trabaho ko. Naabutan ko sina mama at papa na nag-uusap. Napansin ko kaagad ang namumugtong mata ni papa na halatang galing sa pag-iyak. Kinabahan ako at ang unang pumasok sa isipan ko ay baka merong problema ang mga magulang o kaya ay nag-aaway silang dalawa. Naisip ko pa nga na baka maghihiwalay na sila. May problema po ba kayo? Kinakabahan kong tanong sa kanila. Yung lolo mo kasi nasa ospital ngayon, inatake daw sa puso pero stable na siya. Yun nga lang ay baka mahirapan ng makakilos. Ang sabi ng tito Roman mo, ang sabi ni Papa. Nag-alala ako ng sobra sa mga narinig kong balita, Papa Dudut. Nung umalis kasi kami doon ay malakas pa si lolo kaya nabigla talaga ako. Nag-iisip nga kami ng papa mo kung uuwi muna kami roon para merong mag-aalaga sa lolo mo. Ang tura naman ni mama. Hindi ba nandun naman po sina Tita Alice at Tita Luisa at Tito Roman? Hindi po ba nila kayang alagaan si lolo? Tanong ko. Si Tito Roman mo na lang pala ang nandun sa bahay. Yung dalawa mong tita ay umalis na noong nakaraang taon. Inatake na pala last year ang tatay pero hindi sinabi sa atin. Nung manghina na, nagturoan na kung sino ang mag-aalaga. Butit nandun ang tito Roman mo. Sagot pa ni Papa. Sa mga kapatid ni Papa ay masasabi ko na si Tito Roman ang medyo okay. Wala kaming narinig sa kanya dati na ayaw niya na doon kami nakatira. Yun nga lang ay masyadong palainom si Tito Roman at kapag lasing siya ay nagwawala siya kung minsan kahit na walang dahilan. Yun lang ang problema sa kanya. Ilang araw din na pinag-usapan nila mama at papa kung ano ang magiging desisyon nila. Kung uuwi ba sila o hindi na at ipagkakatiwala na lamang nila kay Tito Roman ang pag-aalaga kay lolo. Hindi na rin daw kasi kaya ni lola na alagaan si lolo kasi matanda na at medyo mahina na rin ito. Kahit na wala pa itong sakit ng panahon na yon, Papa Dudut. Kung ako ang masusunod ay gusto kong kami na ang mag-alaga kay lolo para makasigurado kami na magiging okay siya. Iyon nga lang ay maraming mawawala sa amin at isasakripisyo. Isa na roon ang trabaho ko at trabaho ni Papa. Pero ayon kay Papa ay pwede naman daw siyang bumalik sa dati niyang pinagtatrabahuhan sa lugar nila. Kaya hindi na niya problema ang bagay na yon. Hanggang sa nakapag-decide na lamang ang mga magulang ko na umuwi na lamang muna kina lolo. Gusto nila na isama kami ng dalawa kong kapatid na wala pang asawa pero ayaw ng pangalawa kong kapatid. Siya na lang daw ang magbabantay sa bahay namin. Ako naman ay walang pagdadalawang isip na nagsabi na sasama ako pa uwi kina lolo at lola kasi sa totoo lang ay nami-miss ko na sila.
Simula nang umalis kami sa kanila ay hindi ko na sila nakita pang muli, Papa Dudut. May ilang bagay lang kaming inasikaso at nag-resign na rin ako sa trabaho ko saka kami umuwi kina lolo at lola. Hindi ko napigilan ang pag-iyak nang makita ko ulit sila. Niyakap ko silang dalawa ng sobrang higpit. Sobra akong naawa kay lolo kasi ang laki ng ipinayat niya at nasa wheelchair na siya. Hindi na kasi siya nakakalakad ng maayos dahil sa stroke after nung huling inatake siya. Natuwa naman silang dalawa sa pagdating namin ni na mama at papa. Mas lalo pa silang natuwa nang sabihin ni papa na doon na ulit kami titira para maalagaan silang dalawa. Ginawa na palang tambakan ng kung ano-anong gamit yung dati naming kwarto. Kaya ang ginamit namin ay yung kwarto ni na Tita Alice dati. Kinausap ni Papa si Tito Roman at nagpasalamat dito si Papa kasi ito ang nagsabi ng kalagayan ni Lolo. Inamin naman ni Tito na hindi niya kayang alagaan sina Lolo at Lola nang siya lamang kaya humingi na siya ng tulong sa amin. Wala na raw kasi siyang aasahan sa dalawang kapatid ni Papa na babae kasi nagsipag-alisa na kasi. Ayaw mag-alaga ng dalawang matanda. Alam ko nagalit si Papa sa dalawang niyang kapatid na umalis dahil ayaw alagaan ng mga magulang nila. Pero hindi na lamang ako nagsalita pa ng kung ano-ano. Mas pinili pa rin niya ang huwag magsalita ng hindi maganda. Wala palang trabaho noon si Tito Roman, wala rin siyang asawa. Nagkakapera siya sa paghingi kina lolo at lola kasi humihingi ito ng pera sa pensyon na natatanggap ni lola kada buwan. Dati kasing teacher si lola. Tinanggap naman si Papa sa dati niyang pinagtatrabahuhan habang ako ay nakahanap ng bagong trabaho after ng halos isang buwan. Si Mama ang nakatutok sa pag-aalaga kay Lolo at syempre kay Lola na rin. Tuwing uuwi ako galing sa trabaho ay palagi kong pinasasalubungan ng kung ano-ano sina Lolo at Lola. Nakikipagkwentuhan din ako sa kanilang dalawa at na-miss ko kasing gawin yon. Kaya kahit na mas maganda ang trabaho ko sa probinsya ni na mama ay wala akong pagsisisi na sumama ako kina mama at papa doon. Mas mahalaga sa akin na makasama ko sina lolo at lola. Lalo na't alam ko na matanda na sila. Hindi man magandang pakinggan pero alam nating lahat na kapag nasa ganong edad na ay bilang na lamang ang taon na ilalagi sa mundo. May isang beses na nakakwentuhan ko si Lolo at tinanong niya kung nakikita ko raw ba yung mga bantay sa bahay nila. Hindi ko pa nga sila nakikita, Lolo. Bakit, kayo ba? Nakikita niyo pa rin sila hanggang ngayon? Tanong ko. Oo, halos araw-araw ko silang nakikita. May lalaking kalbo, may babae na nakasuot na pang sinauna. Tapos ay may mga sundalo na may hawak na baril. Paikot-ikot sila dito sa bahay. Madalas ay sa gabi ko sila nakikita. Tugon pa ni Lolo. Hindi po kayo natatakot sa kanila? Tanong ko. Hindi naman. Ang ayaw lang siguro nila ay ang galawin yung kayamanan na nakabaon dito sa ilalim ng bahay. Yung kalbo ang nagsabi sa akin na merong nakabaon dito sa pinagtayuan ng bahay natin. Sagot pa ni Lolo. Ang tapang niyo pala talaga, Lo. Kung sa akin kasi sila magpakita, malamang ay maiihi ako sa shorts. Biro ko. Hindi naman kasi sila dapat katakutan lalo na kung wala kang ginagawang masama sa kanila at wala kang ginagawa na ikagagalit nila. Turan pa ni Lolo. Sa totoo lang noong time na yon ay hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi na yon ni Lolo. Yung mga bantay at kayamanan para sa akin ay kathang isip lamang yon. Sinasakyan ko na lamang ang mga sinasabi ni Lolo at nagkukunwari ako na naniniwala sa mga sinasabi niya. Baka kasi magtampo si Lolo at hindi na siya magkwento sa akin kapag sinabi ko na hindi totoo ang mga yon. Ayaw ko nang bigyan si Lolo ng kahit na anong reason para magtampo. Maging si Lola. Gusto ko ay maging masaya na lamang sila palagi, Papa Dudut.
Matagal din akong nanirahan sa bahay na yon mula nang ipinanganak ako hanggang sa tuluyang kaming umalis. Sa mga panahon na yon ay wala akong na-experience na kung ano ang kababalaghan. Kahit pa madalas akong kwentuhan nina lolo at lola na merong mga bantay sa bahay nila dahil meron doong nakabaon na napakaraming kayamanan. Pero nang bumalik ako roon, na kahit papaano ay may matured ng pag-iisip ay na-realize ko na kahit yung mga multo o mga bantay ay hindi rin totoo. Siguro'y gawa-gawa lamang yon ni na lolo at lola para takutin ako. Hanggang isang umaga na wala akong pasok sa trabaho ay dumating sa bahay si Tito Roman na may kasama na 2 lalaki at 1 babae. Akala ko ay magiinom sila pero inilibot lang ni Tito ang mga kasama niya sa bahay. Nagtagal sila sa may kusina. Nasa may sala ako noon at naririnig ko ang pag-uusap nila sa pamamagitan ng mahinang boses. Ang mga salitang narinig ko ay maghuhukay at ginto. Kaya nagkaroon ako ng ideya na meron silang huhukayin na ginto, Papa Dudut. Kinagabihan bago kami matulog ay sinabi ni Papa na kinausap siya ni Tito Roman tungkol sa plano nitong hukayin ang nakabaon na kayamanan at mga ginto sa bahay nila. Matagal na rin palang naikwento ni na lolo at lola sa mga anak nila ang tungkol sa bagay na yon. Siguro raw ay naging desperado na si Tito Roman na maging mayaman kaya kahit ang isang bagay na hindi ito sigurado ay handa nitong sugalan. Gusto ni Roman na maglabas ako ng pera para sa gagastusin sa paghuhukay. Ang turan pa ni Papa. Pumayag ka? Tanong naman ni Mama. Hindi, wala akong pera para doon. Saka kung meron man akong pera, hindi pa rin ako maglalabas. Walang kasiguraduhan na merong mahuhukay na ginto. Naniniwala kasi si Roman sa sinabi ng nanay at tatay namin saka doon sa babaeng espiritista na kasama nila kanina. Tugon pa ni Papa. Sangayon ako sa naging desisyon ng tatay ko, Papa Dudut, kahit ako ay hindi maglalabas ng pera para sa paghuhukay na binabalak ni Tito Roman. Bukod sa hindi sigurado na may mahuhukay na kayamanan ay baka kung ano pa ang isipin at sabihin ng mga kapitbahay namin kapag nalaman nila na naghuhukay sila Tito sa loob ng bahay. Akala namin ay hindi na itutuloy ni Tito Roman ang binabalak niya dahil hindi siya tinulungan ni Papa. Pero tinawagan niya pala sina Tita Alice at Tita Luisa sa plano niya na yon. Kaya nagulat kami ng isang araw ay dumating doon ang 2 kong tita. Kinailangan din namin na umalis sa kwarto ni Tita Alice kasi gagamitin daw ulit niya yon. Nalaman din namin ni na Papa na tutulungan nila tita si Tito Roman pagdating sa pera. Sa paghuhukay ng kayamanan sa ilalim ng bahay na yon, ang nangyari tuloy, sa may sala na kami nina Mama at Papa natutulog. Dahil yung kwarto namin ay puno pa rin ng mga gamit. Nagparinig pa nga sa amin si Tita Luisa na kapag nakuha na raw ang kayamanan, yung may mga ambag lang ang hahatian. Kinausap ni Papa sina lolo at lola tungkol sa gagawin ni na Tita Roman. Siguro'y umaasa rin si Papa na pipigilan niyo ng mga magulang nila. Pero ayon kay Papa ay hinayaan na lamang daw ni na lolo sina Tito Roman sa gagawing paghukay. Baka raw kasi merong mahukay ang mga ito at ibigay na ng mga bantayang kayamanan na matagal nang nakabaon sa lupa nila. Dahil si Mama ang palaging nasa bahay ay siya ang nagkukwento sa amin ni Papa ng mga nangyayari roon habang wala kami. Sinimulan na raw ang parang ritual sa pagpapaalam sa mga bantay sa gagawing paghukay. Bali doon sila sa may kusina maghuhukay kasi nandun daw ang eksaktong kinakalagyan ng mga kayamanan at ng mga ginto. Minsan ko na ring narinig sina tita at tito na nag-uusap at ayon sa kanila ay sobrang dami raw ng ginto ang naroon ayon sa espiritista. Pumayag na rin daw ang mga bantay na hukayin ng mga yon. Excited na silang makuha ang kayamanan doon, Papa Dudut. Hindi sa pagiging bitter, ipinagdasal ko rin dati na kung meron man talagang kayamanan na nakabaon doon ay huwag sana nilang makuha. Kilala ko kasi ang ugali ng mga kapatid ng tatay ko. Alam ko na mas magiging mapagmataas sila oras na yumaman na sila. Kahit pa sinabi nila na tutulong sila sa mahihirap
Alam ko na hindi bukal sa kalooban nila ang sinabi nila. Malamang sinabi nila yon para marinig ng mga bantay na magandang intensyon nila. Nang time na yon ay hindi na rin kami pinapansin at kinakausap ni Tito Roman dahil sa hindi siya pinagbigyan ni Papa sa gusto nito na mag-sponsor si Papa sa gagasusin sa paghuhukay. Unang araw pa lamang ng paghuhukay ay nagkaroon na kaagad ng problema. Ang sabi ni Mama ay nasira yung gagamitin ni Tito Roman sa pagsira ng semento sa may kusina. Ilang beses daw na sinubukang ayusin at naayos daw pero kapag gagamitin na ay ayaw nang gumana. Kaya naman minano-mano na lamang daw ang pagsira ng semento doon, Papa Dudut. Hindi pa ba sila nakakaramdam? Ayaw ng mga bantay na hukayin yung nakabaon doon. Ang sabi pa ni Mama. Pero ma, totoo ba na may kayamanan doon? Saka yung mga bantay na sinasabi ninyo, totoo rin ba? Curious kong tanong. Sa tingin ko ay totoo. Kasi kahit ako ay merong nakikita dati dito, lalo na noong bago pa lamang akong nakatira dito. Noong bago pa lamang kami mag-asawa ni Papa mo. May nakita akong matangkad na lalaki na kalbo sa kusina tapos biglang naglakad ng mabilis palabas. Sagot pa ni Mama. Ayon kay Mama, alam niya na alam ng mga bantay kung busilak ang puso ng mga naguhukay. Naniniwala siya na kapag hindi maganda ang hangarin ng isa sa mga gustong makuha ang mga kayamanan ay hindi yon ibibigay ng mga bantay. Kahit daw na anong sabihin na maganda ng mga kapatid ni Papa, sa kung ano ang gagawin ng mga ito sa kayamanan ay alam ng mga bantay kung ano ang totoong nilalaman ng puso ng mga ito. Isang buwan na ang lumipas at malalim na ang nahuhukay sa may kusina, Papa Dudut. May water pump pa sila para mag-alis ng tubig sa hukay kasi nagkaroon na ng tubig yung hukay. Kapag nag-uusap sina Tita at Tito tungkol sa paghuhukay ay naririnig ko na malapit na raw nilang makuha yung kayamanan. Malapit na raw silang yumaman. Ang dami na agad nilang plano. Kumbaga hindi pa nga napipisa ang itlog ay nagbibilang na kaagad sila kung ilan ang sisiw. Ang paalam ni Tito Roman sa barangay ay naguhukay lamang sila ng balon para meron kaming makukunan ng tubig para hindi magkaroon ng duda sa totoong dahilan ng paghuhukay sa bahay ni na Lolo. Alam kasi ni Tito na mapapahamak sila once na malaman ng mga taga roon ang totoong dahilan ng paghuhukay nila. Nang makaisang buwan na sa paghuhukay ay doon na rin nagsimula ang kababalaghan sa bahay na yon. Siguro nga'y meron ng kababalaghan doon dati pa pero pati kasi ako ay naka-experience ng ganon. Ang unang beses na may kababalaghan akong na-experience ay noong isang gabi. Na late na akong umuwi kasi nagkayaan kami ng mga katrabaho ko na lumabas pagkatapos ng trabaho. Friday night naman noon at walang pasok sa susunod na araw kaya ayos lang. Pagpasok ko sa bahay ay sobrang tahimik. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa sala kasi baka magising pa sina Mama at Papa na natutulog doon. Nagpalit lamang ako ng damit at dumiretso na sa banyo. Bago ako magpunta sa banyo ay nakita ko yung hinuhukay doon na may harang na may sako ng buhangin sa paligid. Hindi ko alam pero may kilabot akong naramdaman nang tignan ko yon, Papa Dudut. Okay naman ang lahat after kong gumamit ng banyo. Umiga na rin ako sa tabi ng mga magulang ko para matulog. Nakatagilid ako noon at nakatalikod ako sa kusina. Tagusan kasi yung sala at kusina doon, wala siyang harang o divider. Maya-maya ay hindi ako naging komportable sa pwesto ko kaya nag-iba ako ng pwesto. Bumaling ako sa kabila ng patagilid at nang mapatingin ako sa kusina ay natigilan ako nang may nakita akong isang matangkad na lalaki. Base sa hugis ng katawan niya ay alam kong kalbo siya. Medyo matagal ko rin siyang tinitigan kasi pinipilit kong alamin kung sino nga ba siya. Baka kasi isa siya sa mga naguhukay sa bahay at nakitulog. Kaya nga lang parang ang weird naman na nandun siya sa tabi ng hukay ng ganong oras. Hanggang sa naalala ko yung kwento ni na Lolo na may nakikita silang matangkad na lalaki na kalbo sa bahay at isa yon sa mga bantay. Doon ako natakot at kinilabutan. Tumalikod na ako sa kusina at kulang na lamang ay yakapin ko si Papa na nasa tabi ko.
Hindi ko na sinubukan pang tumingin ulit doon dahil sa takot ko, Papa Dudut. Kinaumagahan ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang nakita ko sa kusina. Habang kumakain kami ni Mama at Papa ay balisa ako at tinanong ako ni Mama kung meron ba akong problema. Ma, sa tingin ko kasi nakita ko kagabi yung sinasabi ninyo na isa sa mga bantay, yung kalbo na lalaking matangkad. Nakita ko siya na nakatayo kagabi sa may tabi mismo ng hukay. Pabulong na sagot ko. Talaga? May sinabi ba sa'yo? Tanong pa ni Mama. Wala po, saka sa tingin niyo po ba ay kakausapin ko yun? Mamaya ay kung ano pang gawin nun sa akin tugon ko. Ang ibig kasing sabihin ng mama mo ay baka meron siyang sabihin tungkol sa kayamanan. Baka sabihin sa'yo kung kailan nila ibibigay. Malay mo sa'yo nila ibibigay, hindi ba? Mahinang sabi pa ni Papa. Interesado ba kayo sa kayamanan na yon? Akala ko ba'y wala kayong pakialam doon? Nag-iba na yata ang ihip ng hangin. Hindi makapaniwalang sabi ko. Hindi naman sa ganoon. Narinig ko kasi na sinabi ng babae na kasama nila sa paghuhukay na baka pumili ang mga bantay ng isa sa mga nakatira dito na pagbibigyan nila ng nakabaon dito. Yung malinis daw ang intensyon. Malay mo, isa sa ating tatlo, hindi ba? Ang turan pa ni Mama. Naku, wag na tayong umasa dyan. Mas okay na magsumikap tayo sa buhay para yumaman kesa umasa sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Ang turan ko. Hindi naman sa ganun, Arthur. Malay lang naman natin, ang sabi ni Papa. Basta kung ako sa inyo ay huwag na tayong makialam sa paghuhukay na yan ng kayamanan. Hayaan nyo na po ang mga kapatid mo. Kung makukuha nila, edi congrats sa kanila, wika ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, kung hindi dahil kina lolo at lola ay hindi na ako mag-i-stay sa bahay na yon. Mas gugustuhin ko pa doon sa bahay namin kahit maliit. At least doon ay tahimik ang buhay ko. Actually, pwede naman akong bumalik na lamang sa bahay namin pero naisip ko rin sina Mama. Baka kapag naiwan ko siyang mag-isa roon ay kung anong gawin sa kanila ng mga kapatid ni Papa, lalo na at siya ang palaging naiiwan sa bahay para alagaan sina lolo. Kilala pa naman ang nanay ko na hindi marunong lumaban. Kahit pa inaapi na siya ay hinahayaan lamang niya. Masakit para sa isang anak na kagaya ko na makitang inaapi ang magulang niya. Hindi ko pwedeng palagpasin yon, lalo na at malaki na ako ng time na yon. Noong mga bata pa kasi kami at nakikita ko na kinakawawa ng mga tita ko sina Mama sa pamamagitan ng salita ay wala akong nagagawa. Tahimik lamang ako kapag kasi sumagot ka sa kanila ay masasabihan ka na walang galang. Ako pa ang lalabas na masama kahit ang gusto ko lamang ay ipagtanggol ang mga magulang ko. Pero kapag nangyari yon sa pagkakataon na yon ay hindi na ako papayag at masasagot ko talaga sina tito at tita. Wala na akong pakialam sa kahit na anong salita ang sabihin nila sa akin. Inabot na ng 3 buwan ang paghuhukay na yon pero wala pa rin nakukuha na kahit na ano ang mga naghuhukay. Hinayaan na lang namin sila ni na Mama at Papa. Sina lolo at lola naman ay nakausap ni Papa at ang sabi nila ay kung sila lang sanang masusunod ay gusto na nilang itigil ang paghuhukay dahil parang wala namang nangyayari. Natatakot na rin kasi sila na baka may makaalam ng totoong dahilan kung bakit naghuhukay sa loob ng bahay. Alam namin na kapag nangyari yon ay may mga otoridad na pupunta sa bahay upang alamin ang totoong ginagawa roon. Isang araw ay kinausap ni Lola sina tita upang sabihin na itigil na ang paghuhukay. Pero tumutol doon sina tita, ayon sa kanila ay huwag daw magsasalita ng ganon si Lola kasi baka lalong hindi ibigay ng mga bantay ang kayamanan. Kaya siguro ayaw pang ibigay sa atin kasi ganyan kayong mag-isip. Gusto ninyong ipatigil ang paghuhukay, Nay. Inis na turan pa ni Tita Luisa. Saka hindi na pwedeng itigil yan dahil malaki na ang perang na ilabas ko. Kailangan kong mabawi yun. Nitong nakaraang buwan lang ako na halos ang gumasto sa mga dapat gastusin. Walang tumutulong sa akin, ang sabi naman ni Tita Alice. Kung makapagsalita ka naman ate, parang ikaw lang ang may perang nilabas sa paghuhukay na yan, ang sabi pa ni Tita Luisa. Aba bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Kayo ni Roman wala kayong kusa.
Kahit pamerienda man lang sa mga naguhukay, wala kayong ibinibigay. Sagot pa ni Tita Alice. Nagkasagutan at nagkamurahan sina Tita Alice at Tita Luisa ng araw na yon. Muntik pa nga silang magpang-abot kung hindi pa umawat si Tito Roman sa kanila. Sinabi ni Tito na bawal ang mag-away habang hinuhukay yung kayamanan kasi makamagalit ang mga bantay at hindi yun ibigay sa kanila. Pero hindi pa rin nagkabati ang mga tita ko at doon na nagsimula ang halos araw-araw nilang parinigan. May sinasabi si Tita Alice na dapat ay mas malaki ang maging parte niya sa kayamanan kasi siya ang naglalabas ng malaking pera. Si Tita Luisa naman ay palaging may katwiran at hindi rin siya nagpapatalo. Araw noon ng linggo sisimba ako at nang makita ako ni Lola na nakabihis ay tinanong niya kung saan ako magpupunta. Nang malaman niya na sisimba ako ay nagsabi siya na sasama siya sa akin. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakapagsimba. Isinama ko si Lola at pagkatapos naming magsimba ay umuwi na rin kami kaagad. Pagbalik namin sa bahay ay tumigil si Lola sa may pintuan. Nagtaka ako kasi parang takot na takot ang mukha niya. Bakit po Lola? May problema po ba? Tanong ko. Paalisin mo yung mga tao sa kusina, sabihin mo ang dami nila masyado. Sagot ni Lola at may itinuro pa siya sa kusina. Lola, wala namang tao sa kusina. Wala pong mga naguhukay kasi linggo ngayon. Bukas pa ang balik nila. Turan ko. Pero aaminin ko na may kilabot at takot akong naramdaman ng sandaling yon. Kasi sa mukha ni Lola ay parang meron talaga siyang nakikita na hindi ko nakikita. Hindi na nagsalita pa si Lola at pumasok na siya. Nang hawakan ko ang kamay niya para alalayan ay nanginginig pa siya. Inihatid ko na siya sa kwarto nila ni Lolo at nang isarado ko ang pinto ay narinig ko na sinabi ni Lola kay Lolo na nakita nito ang mga bantay. Galit daw ang mukha ng mga bantay kaya sigurado raw ay ayaw ng mga ito na ituloy ang paghuhukay. Sinabi ko ang narinig ko kina Mama at Papa kahit sila ay gusto nang itigil ang paghuhukay pero ayaw nilang makialam. Ang gusto kasi nila ay sina Tito at Tita ang magdesisyon tungkol sa bagay na yon. Baka raw kung ano pa ang sabihin ng mga ito kagaya ng nakikialam kami at kung ano pang masama at masasakit na mga salita. Pagkatapos ng ilang buwan ay si Lola naman ang naospital papadudot. Hindi na niya kinaya at iniwanan na niya kami. Grabe ang lungkot na naramdaman ko ng sandaling yon. Oo, alam ko na matanda na si Lola pero hindi pa rin pala ako handa kapag dumating ang oras na mawawala na siya. Tinakpan ni na tita ng makapal at malaking tela yung kusina para hindi makita ng mga nakikipaglamay yung hukay. Ang sinabi kasi nila ay tapos na ang paghuhukay ng matagal na. 4 na gabi ang burol ni Lola at inilibing na rin siya. Matapos ang libing ay umuwi na kami sa bahay at doon ay sinabi ni Lolo na bago ma-ospital si Lola ay palagi nitong sinasabi sa kanya na meron lalaki na gusto itong kunin. Inuutusan pangaraw si Lola na tumalon sa hukay pero mabuti at hindi yon sinunod ni Lola. Nagkataon na nandoon yung babae na parang medium na siyang nagsabi na merong kayamanan sa kinakatayuan ng bahay ni na Lola. Madalas kapag ganyang may namamatay habang naguhukay kami ay nagiging maganda ang kapalit. Parang yung kaluluwa ng nanay ninyo ang kinuha nila bago nila ibigay ang ginto. Ang sabi ng babae. Ibig bang sabihin ay malapit na nating makuha ang mga ginto? Hindi makapaniwalang sabi ni Tita Alice. Parang gano'n na nga. Kaya hindi ito ang oras para huminto tayo. Malakas ang pakiramdam ko na ibibigay na yon sa atin ng mga bantay. Turan pa ng babae na kinatuwa naman ni Tita. Gusto ko sana makisali sa usapan na yon kasi sobra akong nadidisappoint sa mga napapakinggan ko. Parang ginawa pa nila na kung anong kwento ang pagkamatay ni Lola na ang kaluluwa nito ay kapalit ng mga kayamanan. Parang kinatuwa pa yon ni na Tita kasi makukuha na nila ang gusto nilang makuha. Alam ko naman na masama ang ugali nila pero hindi ko akalain na aabot sila sa ganong point papadudot. Mas lalo tuloy kaming nagkaroon ng dahilan ni na Mama at Papa na magstay doon para kay Lolo. Sigurado kaming kawawa siya kapag umalis kami. Masyado na kasing desperada si na Tita para sa kayamanan na yon. Nag-aaway-away na nga sila at naghahatian na kaagad kahit wala pa sa kamay nila ang sinasabi nilang ginto. Hanggang sa isang araw
Isang pangyayari ang gumulat sa aming lahat. Ilang linggo matapos ang libing ni Lola ay napansin namin na may kakaiba sa ikinikilos ni Tito Roman. Madalas siyang nagsasalita ng mag-isa at nung una ay hinahayaan lamang namin kasi baka epekto lamang yon sa kanya ng pagkawala ni Lola. Pero nang araw-araw nang ganoon si Tito ay nabahala na kami. Sinabi ni Mama kay Papa na dapat siguro ikausapin ito si Tito at baka kung ano na ang nangyayari dito. Ginawa naman ni Papa ang sinabi ni Mama at kinausap niya si Tito at sinabi rin niya ang mga sinabi ni Tito sa kanya. At talagang natakot kami sa mga nalaman namin, Papa Dudut. Anong sinabi sa iyo ni Roman? Kumusta raw siya? Tanong ni Mama kay Papa. Ang sabi niya ay kinausap daw siya ng mga bantay. Ang nakakatakot pa ay gusto daw ng mga bantay na kumuha pa ng isa pang buhay bago nila ibigay yung nakabaon na kayamanan. Tinanong ko si Roman kung ano ang gagawin niya. Ang sabi niya ay nag-iisip siya kung paano niya maibibigay ang gusto ng mga bantay. Tugon pa ni Papa. Nakuha ko ang ibig sabihin ni Papa. Natakot kami na baka may gawin si Tito Roman na hindi maganda sa isa sa amin dahil sa paniniwala niya na kinausap siya ng mga bantay. At gusto ng mga ito na kumuha pa ng isa pang buhay bago ibigay ang kayamanan na hinuhukay nila. Simula noon ay hindi na kami makatulog ng maayos sa gabi, Papa Dudut. Natatakot na kami kay Tito Roman. Palagi nagtatabi ng kutsilyo si Papa sa ilalim ng banig just in case. Naging paranoid talaga kami noon, Papa Dudut. Pero iba pala ang gagawin ni Tito Roman. Dahil isang gabi nagising kami ni na Mama at Papa nang makarinig kami na parang tumalon sa hukay. May tubig kasi yon, kaya kapag may nalaglag o tumalon ay gagawa ng malakas na tunog. Nagmamadali kaming bumangon at nang buksan namin ang ilaw sa kusina ay nakita namin si Tito Roman sa loob ng hukay na parang pinipilit niyang lunurin ang sarili. Mabilis na buwaba si Papa sa hukay at pinagtulungan namin na maalis doon si Tito Roman. Inamin sa amin ni Tito na naisip niyang siya na lamang ang magsakripisyo upang makuha ang kayamanan. Kumbaga ang buhay na lamang niya ang ibibigay niya sa mga bantay. Hindi kami makapaniwala sa magagawa niya yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay pinag-usapan nila Papa at ng mga kapatid niya kasama na sina Lolo ang gagawin sa hukay. Ang gusto ng mga kapatid ni Papa ay ipagpatuloy ang paghuhukay pero ayaw na ni Papa at ni Lolo dahil sa nangyari kay Tito Roman. Doon na nanindigan si Papa at ginamit na niya ang pagiging panganay niya sa magkakapatid. Sinabi niya na kung hindi papayag sina tita na itigil na ang paghuhukay ay aalis kami roon at sila na ang bahalang mag-alaga kay Lolo. Ang sabi naman ni Lolo ay mas mabuti pa na mawalan na lamang siya at sumunod kay Lola kesa sa makita niya na nag-aaway ang mga anak niya sa kayamanan na yon. Sabi pa niya kung talagang ibibigay ng mga bantay ang kayamanan ay dapat noon pa yung ibinigay. Pero halos isang taon nang naghihintay sila ay wala pa rin. Kailangan pa raw ba talaga na may buhay pang mawala bago tumigil sina tita? Ramdam kong labag sa kalooban ni tita at tito na itigil na ang paghuhukay. Pero wala na silang nagawa kundi ang pumayag, siguro ubos na rin ang pera nila para doon. Kaya agad na tinabunan ng hukay sa kusina. Nagpasalamat ako kasi natigil na rin ang bagay na yon, Papa Dudut. Umalis na rin sina tita sa bahay kasi ayaw nila na mag-alaga kay Lolo at inasa na lamang nila yon sa amin ni na Mama at Papa. Pero hindi pa rin po nahinto ang pagpaparamdam ng mga bantay dahil nararamdaman ko pa rin sila sa ilang taon pa naming paninirahan sa bahay na yon. Kung minsan ay may nakikita akong mga anino sa kusina. Meron akong napapakinggan na naglalakad na parang may hinihila na kadena at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung meron ba silang gustong sabihin o gusto lang talaga nilang magparamdam. Nang pumanaw na nga si Lolo ay doon na kami umalis. Pinagawayan ng mga kapatid ni Papa kung kanino mapupunta ang bahay at lupa. Pero hindi nakialam sa bagay na yon si Papa. May bahay na naman kami sa probinsya ni na Mama kaya bumalik na kami doon kasi wala nang dahilan para magstay pa kami sa bahay ni na Lolo at Lola. Hindi ko na alam ang balita ngayon sa bahay at lupa na yon pero ang huli kong balita ay doon pa rin nakatira si Tito Roman. Hindi nga lang namin alam kung ano ang naging pag-uusap ng mga kapatid ni Papa. Pero gaya ng sinabi ko ay wala na kaming pakialam doon. Mas gusto namin ang tahimik na buhay at magsisikap na lamang kami para yumaman o kahit paano ay umangat naman sa buhay. Kaya palagi kong sinasabi,
sa dalawa kong anak ngayon na huwag silang mag-aaway ng dahil lamang sa pera o material na bagay. Ayoko magaya sila sa mga tito at tita nila na nag-aaway dahil sa ganung bagay, Papa Dudut. Mas masarap pa rin kasing mabuhay na okay kayo ng pamilya mo at hindi ninyo hinahayaan na maghari ang pagiging ganid at sakim sa kahit na sino. Lubos na gumagalang, Arthur. Sa isang pamilya o kahit na anong relasyon ay hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at isa sa maraming dahilan ay ang pera. Hindi maganda na nasisira ang isang pamilya ng dahil lamang sa pera dahil ito ay isang bagay na hindi pwedeng palitan. Sapagkat ang pera ay maaaring palitan, ngunit ang magandang relasyon ay maaaring hindi na. Maging bukas dapat ang lahat sa komunikasyon. Maging open kayo sa sasabihin ng bawat isa upang mas madaling mabigyan ng solusyon ng problema. Pilitin nating alisin ang galit sa ating puso at mas piliin natin ang magpatawad at unawain ang ating mga sarili. Tandaan natin na ang isang masaya at buong pamilya ay higit pa sa kahit na anong halaga ng pera at kayamanan. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.